Ang gabing mapanlinlang. Ang ulan sa labas ay tila nakikiramay sa bigat ng dibdib ni Celestine. Hawak niya ang isang maliit na box, isang regalo para sa kanilang ikatlong anibersaryo ni Roderick. Ngumiti siya habang iniisip ang reaksyon ng asawa. Ngayong gabi, sasabihin na rin niya ang balitang matagal na nilang hinihintay. Siya ay nagdadalang tao. Ngunit pagpihit niya ng doorknob ng kanilang silid, tumigil ang mundo ni Celestine. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay napalitan ng matatalim na karayom. Doon, sa ilalim ng mga kumot na minsan nilang pinagsaluhan ng init at pagmamahal, ay nakahiga si Roderick at ang babaeng si Isabella na mahimbing na natutulog sa bisig nito. Or Roderick? Pabulong niyang tawag, ngunit sapat na iyon para magising ang lalaki. Gulat ang rumehistro sa mga mata ni Roderick, ngunit bago pa man ito makapagsalita, mabilis na tumalikod si Celestine. Hindi na niya hinintay ang paliwanag. Bawat hakbang niya palayo sa bahay na iyon ay tila pagpunit sa kanyang pagkatao. Si Roderick ang sumira sa pangarap ko. Bulong niya sa gitna ng hagulhol habang nagmamaneho palayo. Humanda siya kapag nagkita ulit kaming dalawa dahil sisiguraduhin kong pagsisisihan niyang niloko niya ako. Sa kabilang banda, naiwan si Roderick na nakatulala sa pintuan. Hindi siya makahabol. May mga lalaking nakaitim sa labas ng kanyang bintana, isang banta na hindi alam ni Celestine. If I had to go through it again, I'll go willingly, bulong ni Roderick habang nakatingin sa singsing sa kanyang daliri. Pipiliin ko pa ring daanan ang lahat ng sakit, basta't ligtas ka, Celestine. Ang bawat hakbang ni Celestine sa makintab na sahig ng Manila Grand Hotel ay tila tunog ng isang paparating na bagyo. Nakasuot siya ng isang crimson red backless gown na yakap ang kanyang perpektong hubog ng katawan. Wala na ang mahabang buhok na dati ay nakapusod lang ng simple. Ngayon, ang kanyang maikling bob cut ay nagbibigay sa kanya ng mas matapang at sopistikadong anyo. Sa loob ng 5 taon sa New York, nilunod ni Celestine ang sarili sa trabaho. Mula sa pagiging isang hamak na sekretarya, naging kanang kamay siya ng isang bilyonaryong kinalaunan ay naging mentor niya. Ngayon, siya na ang CEO ng Arandia Global Holdings. Bumalik siya hindi para makipag-ayos, kundi para bawiin ang dangal na tinapak-tapakan sa silid na iyon 5 taon na ang nakalilipas. Ladies and gentlemen, let us welcome the primary investor for the Makati Skyscape Project, Miss Celestine Arandia. Anunsyo ng MC. Napatigil sa pag-inom ng scotch si Roderick Monteverde. Ang pangalang iyon ay parang isang multo na laging humahabol sa kanyang panaginip. Dahan-dahan siyang lumingon at doon, sa gitna ng mga nagkikislapang camera flash, nakita niya ang babaeng iniyakan niya gabi-gabi. Celestine, bulong ni Roderick. Halos mabitawan niya ang kanyang baso. Ang dating maamong mukha ay napalitan ng aura ng isang babaeng kayang magpabagsak ng isang imperyo sa isang kumpas lang ng daliri. Naglakad si Celestine patungo sa kinaroroonan ni Roderick. Bawat mata sa ballroom ay nakatuon sa kanila. Alam ng lahat na ang Monteverde Corporation ay nangangailangan ng puhunan ng Arandia Global para hindi ito mabaon sa utang. Good evening, Mr. Monteverde, bati ni Celestine. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo, walang bakas ng kahit anong emosyon. Celes, ikaw ba talaga yan? 5 taon? 5 taon kitang hinanap. Garalgal ang boses ni Roderick, tangkang hahawakan ang kamay ng dating asawa. Mabilis na iniwas ni Celestine ang kanyang kamay at kumuha ng baso ng champagne mula sa waiter na dumaan. It's Miss Arandia in a business setting, Roderick. Let's keep things professional. Hindi ako narito para pag-usapan ang nakaraan na matagal ko nang ibinaon sa limot. But Celeste, everything that happened made me the woman I am today, putol niya sa sasabihin ng lalaki. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Roderick. Ang mga mata na dati ay puno ng paghanga, ngunit ngayon ay puno na ng puot. Narito ako, para pag-isipan kung karapat-dapat ba ang kumpanya mo sa pera ko.
and based on what I see, you look desperate. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Celestine bago siya tumalikod. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, lumingon siya ng bahagya. By the way, Roderick, I heard you're still with Isabella. I hope she was worth the destruction of our family. Hindi nakasagot si Roderick. Nanatili siyang nakatayo roon, pinapanood ang paglayo ng babaeng tanging minahal niya, habang ang kanyang puso ay tila muling dinudurog ng bawat salitang binitiwan nito. Hindi niya alam, sa labas ng hotel, sa loob ng isang itim na SUV, isang batang lalaki ang mahimbing na natutulog. Ang batang may mga matang eksaktong kapareho ng sa kanya. Ang boardroom ng Monteverde Corporation ay nababalot ng nakabibinging katahimikan. Sa dulo ng mahabang mesa ay nakaup si Roderick. Pilit na pinapanatili ang kanyang composure, kahit na ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa babaeng nasa tapat niya. Si Celestine ay nakaupo ng tuwid. Hawak ang isang tablet at tila binabasa ang bawat numero sa kanilang financial report na parang isang hukom na naghahanap ng basehan para sa sentensya. Ang inyong net profit margin ay bumagsak ng 15% sa huling 2 kwarter, Mr. Monteverde. Panimula ni Celestine. Ang kanyang boses ay malinaw at autoritaryo. At ayon sa aking audit, masyadong malaki ang ginagastos ninyo sa mga security details at private investigations. Bakit? Napalunok si Roderick. Hindi niya pwedeng sabihin na ang malaking bahagi ng perang iyon ay napunta sa paghahanap sa kanya sa loob ng 5 taon. Necessary expenses ang mga iyon para sa seguridad ng kumpanya, Miss Arandia. O baka naman para sa pagtatago ng mga kalokohan? Dagdag ni Celestine na may mapang-uyam ng ngiti. Hindi ako maglalagak ng bilyon-bilyong piso sa isang kumpanyang pinapatakbo ng emosyon at hindi ng lohika. Tumayo si Roderick, hindi na matiis ang distansyang namamagitan sa kanila. Emosyon? Celes, negosyo ang pinag-uusapan natin dito, pero alam nating dalawa na hindi lang ito tungkol sa pera. Sumenya si Celestine sa kanyang mga assistant na lumabas muna ng kwarto. Nang sumara ang pinto, tumayo rin siya at hinarap ang asawa. You're right. It's not just about money. It's about power. Noon, ikaw ang may hawak ng buhay ko. Isang salita mo lang, susunod ako. Pero tingnan mo tayo ngayon, Roderick. Ikaw ang nagmamakaawa sa pirma ko. Hindi ako nagmamakaawa para sa pera, Celes. Nagmamakaawa ako para sa pagkakataong magpaliwanag. Sigaw ni Roderick, ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Ang gabing iyon, ang nakita mo, hindi iyon ang akala mo. 5 taon kitang hinanap para lang sabihin ang totoo. Lumapit si Celestine hanggang sa maramdaman na nila ang hininga ng isa't isa. Ang pamilyar na amoy ng pabango ni Roderick ay sandaling nagpahina sa kanyang mga tuhod, ngunit mabilis niyang ibinalik ang kanyang kuta. Ang totoo ay nakita ko kayo ni Isabella. Ang totoo ay iniwan mo ako sa gabing kailangan kita. Bulong ni Celestine, ang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha ngunit pinigilan niya ito. Kahit anong paliwanag ang gawin mo, hindi na nito mabubura ang 5 taon na mag-isa kong binuo ang sarili ko habang durog na durog ako. Celes, please, I'll give you the investment. Putol ni Celestine habang inaayos ang kanyang blazer. Pero sa isang kondisyon, I will be the chairman of the board. I will oversee every move you make. Gusto kitang makitang magtrabaho sa ilalim ko, Roderick. Gusto kong maramdaman mo kung paano makulong sa desisyon ng ibang tao. Lumabas si Celestine ng boardroom nang hindi lumingon. Pagdating niya sa elevator, doon lang siya napasandal at huminga ng malalim. Sa kanyang bag, kinuha niya ang kanyang phone at tiningnan ang wallpaper. Ang litrato ni Sander. Malapit na, baby, bulong niya. Makukuha rin natin ang hustisya para sa ating dalawa. Ang lobby ng Monteverde Plaza ay tila isang malaking palasyo ng salamin at asero.
Sa gitna ng abalang mga empleyado at naglalakihang mga posteng marmol, isang maliit na bata ang tahimik na nakatayo malapit sa fountain. Nakasuot ang bata ng isang maliit na polo shirt at maong, habang bitbit ang isang backpack na may disenyong superhero. Sander, huwag kang lalayo kay Yaya ha? Bilin ni Yaya Minda habang abala sa paghahanap ng barya sa kanyang pitaka para pambili ng tubig sa vending machine. Ngunit si Xander, na likas na mausisa at matalino, ay nakakita ng isang pamilyar na mukha sa malaking digital screen sa lobby. Ang lalaking nandoon, ang CEO na si Roderick Monteverde, ay kamukhang kamukha ng lalaking nasa lumang litratong itinatago ng kanyang mommy Celestine sa loob ng kanyang planner. Daddy, bulong ng bata. Sa inosenteng isipan ni Xander, ang gusaling ito ang kaharian ng kanyang ama. Eksakto namang bumukas ang pribadong elevator at lumabas doon si Roderick, kasunod ang kanyang mga tauhan. Pagod ang kanyang hitsura at magulo ang isip dahil sa nangyari sa boardroom kanina. Ngunit natigilan siya nang maramdaman niyang may humila sa dulo ng kanyang mamahaling suit. "Excuse me, are you the king?" Tanong ng isang maliit na boses. Yumuko si Roderick at doon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Tinitigan niya ang batang nasa harap niya. Ang mga mata nito ay kasing talim lang sa kanya, ang hugis ng labi at ang paraan ng pagtayo. Ito ay parang pagtingin sa isang salamin ng kanyang sariling kabataan. "Who are you, little man?" Mahinang tanong ni Roderick. Lumuhod siya para mapantayan ang bata, isang bagay na bihirang makita ng kanyang mga empleyado. "I am Sander," sabi ni Yaya. "Dito daw work ang kamukha ko sa picture ni Mommy." Inosenteng sagot ng bata habang nakangiti. Ang ngiting iyon ay tila tumagos sa matigas na puso ni Roderick. "Sander!" Isang matinis na sigaw ang bumasag sa sandaling iyon. Humahangos na dumating si Celestine. Ang muka ay putla sa takot at kaba. Mabilis niyang hinila si Xander at itinago sa kanyang likuran, tila isang inahing manok na pilit pinoprotektahan ang kanyang sisiw mula sa isang agila. "Celes," usal ni Roderick, dahan-dahang tumayo, habang ang mga mata ay nakatuon pa rin sa bata. "Sino siya? Bakit kamukha ko siya?" "Wala kang pakialam sa kanya, Roderick," kanti ni Celestine. Pilit na pinapatatag ang boses kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. "Anak ko siya. Sa akin lang siya." "Anak mo? At sa tingin mo ba ay maniniwala akong nagkataon lang ang pagkakahawig namin?" Humakbang palapit si Roderick. Ang kanyang tinig ay puno ng naghalong galit at pananabik. "Ilang taon siya, Celestine? 5? Iyon ang panahong umalis ka." "He is mine, Roderick. Huwag kang mag-ilusyon na may parte ka sa buhay niya," sigaw ni Celestine. Binuhat niya si Xander at mabilis na naglakad patungo sa labas ng building. Naiwan si Roderick na nakatayo sa gitna ng lobby, pinapanood ang paglayo ng mag-ina. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang napahawak sa kanyang dibdib. Sa loob ng 5 taon, akala niya ay wala na siyang pamilyang babalikan. Ngunit sa isang iglap, ang bata ay nagbigay sa kanya ng bagong dahilan para lumaban. "Hindi mo na ako maitataboy muli, Celestine," bulong niya. "Ngayon, may mas malalim na tayong dahilan para mag-usap." At nasa loob sila ngayon ng pribadong opisina ni Roderick. Ang bawat sulok ng kwarto ay puno ng tensyon. Nakatayo si Celestine malapit sa bintana, nakatalikod sa asawa, habang si Roderick naman ay nakasandal sa kanyang mesa. Ang mga mata ay hindi maalis sa babaeng tila isang mailap na pangarap. "Anak ko siya, hindi ba?" Diretsong tanong ni Roderick. Ang boses niya ay gumuho mula sa pagiging autoritabyo tungo sa isang ama na naghahanap ng kasagutan. "I saw my own eyes in him, Celeste. I saw my smile." "Hindi mo na kailangang magsinungaling," humarap si Celestine. Ang mga mata ay nagbabaga. "Anak ko siya, Roderick. Pinanganak ko siya sa gitna ng taglamig sa ibang bansa habang ikaw, malamang ay nagpapakasasa sa init ng bisig ng iba. Wala kang karapatang tawagin siyang anak." "I never touched Isabella,"
Pasigaw na sagot ni Roderick na ikinagulat ni Celestine. Lumapit siya ng mabilis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagnanais na hawakan ang asawa. That night, it was a setup, Celes. I received a death threat mula sa mga kaaway ni Papa. Sabi nila, ang susunod na bala ay para sa iyo at sa dinadala mo. Napatigil si Celestine. Ang kanyang puso ay biglang kumaba ng mabilis. What are you talking about? Isabella is an undercover operative, isang kaibigan ng pamilya. I had to make everyone believe that I didn't care about you anymore. Kinuha ko siya para magmukhang kabit ko para hiwalayan mo ako at lumayo ka sa panganib. If they thought you were my weakness, they would have killed you to get to me. Paliwanag ni Roderick, ang mga luha ay sa wakas ay pumatak na. I sacrificed our marriage to keep you breathing. Natawa ng mapait si Celestine. Ang kanyang tawa ay puno ng sakit. At sa tingin mo, bayani ka na niyan? 5 taon, Roderick. 5 taon kong inisip na basura ako. 5 taon kong pinalaki si Xander na ang tanging alam tungkol sa ama niya ay ang sakit na ibinigay mo sa akin. I did it to save you. You should have trusted me, ganti ni Celestine. Sana ay sabay nating hinarap ang panganib, pero pinili mong saktan ako para lang sa seguridad na sinasabi mo. You broke my soul to save my body, Roderick, and that is not love. That is cowardice. Lumapit si Roderick at pilit na hinawakan ang mga kamay ni Celestine. Pinagsiklop ang kanilang mga daliri kahit pilit itong binabawi ng asawa. If I had to go through it again, I'll go willingly. Pipiliin ko pa ring daanan ang lahat ng sakit, lahat ng hirap, at lahat ng pagkakataong muntik na tayong sumuko. Dahil alam kong sa dulo, ikaw pa rin ang naghihintay. It's always you on the other side of the line, wife. Sa sandaling iyon, tila natunaw ang yelo sa puso ni Celestine. Ang pamilyar na pangako ni Roderick ay tila isang sumpa na bumabalot sa kanya. Ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong gusali. Ang mga salamin sa opisina ay nagkadurog-durog. Xander! Sabay na sigaw ng dalawa. Doon nila natanto na ang panganib na tinakasan nila 5 taon na ang nakalilipas ay hindi pa pala natatapos. At sa pagkakataong ito, hindi na sila pwedeng maghiwalay. Ang usok ay bumalot sa buong hallway ng Monteverde Plaza. Ang pagsabog ay nagmula sa ibabang bahagi ng gusali, ang parking lot kung saan huling nakita ni Celestine ang kanyang anak. Halos hindi makahinga si Celestine sa takot. Ang kanyang boses ay nawala sa gitna ng malalakas na tunog ng fire alarm. Xander, ang anak ko! Sigaw ni Celestine. Tangkang tatakbo palabas ng opisina kahit puno ng bubog ang sahig. Mabilis siyang nahabol ni Roderick at niyakap ng mahigpit para pigilan. Celes, stay behind me. Masyadong mapanganib. Bitiwan mo ako, Roderick. Ang anak ko ang nandoon. Bulyaw ni Celestine, hinahampas ang dibdib ng asawa habang umaagos ang luha. I will get him. Pangako, ililigtas ko siya. Determinadong saad ni Roderick. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsisisi ay napalitan ng bangis ng isang amang handang pumatay para sa kanyang pamilya. Mabilis silang bumaba gamit ang fire exit. Pagdating sa lobby, nakita nila ang kaguluhan. Ang mga bodyguard ni Roderick ay nakikipagpalitan na ng putok sa mga lalaking nakaitim na pilit tinatangay si Xander patungo sa isang van. Si Yaya Minda ay nakahandusay sa sahig, sugatan ngunit pilit pa ring umaabot sa bata. Daddy! Mommy! Iyak ni Xander habang pilit siyang kinakaladkad ng isang armadong lalaki. Doon nakita ni Celestine ang mukha ng lalaking nasa loob ng van. Ang taong akala nila ay matagal na nilang kinalimutan. Ito ang dating kasosyo ni Roderick na ipinakulong nito 5 taon na ang nakararaan. Roderick, look! Turo ni Celestine. Hindi nag-aksaya ng panahon si Roderick. Kinuha niya ang baril mula sa isa niyang security detail at walang pag-aalinlangang sumugod. Celes, pumasok ka sa loob ng security room. Don't come out until I say so. Ngunit hindi nakinig si Celestine.
Ang pagiging ice queen niya sa loob ng 5 taon sa New York ay nagturo sa kanya na hindi na siya dapat maging biktima muli. Kinuha niya ang isang fire extinguisher at buong lakas na ibinato ito sa direksyon ng lalaking humahawak kay Xander, sapat na para madistract ito. Sa pagkakataong iyon, mabilis na binuhat ni Roderick ang bata habang nagpapakawala ng mga bala patungo sa gulong ng van. "I've got you, son. I've got you." Bulong ni Roderick habang nakayakap ng mahigpit sa nanginginig na si Xander. Sa gitna ng palitan ng putok at sigawan, nagtagpo ang mga mata ni na Roderick at Celestine. Sa likod ng takot at galit, naroon ang isang katotohanang hindi nila maikakaila. Sa harap ng kamatayan, iisang pamilya pa rin sila. Nang makaalis ang mga salarin dahil sa dumarating na mga pulis, mabilis na lumapit si Celestine at niyakap ang mag-ama. Doon, sa gitna ng kaguluhan at amoy ng pulbura, naramdaman ni Celestine ang init ng bisig ni Roderick na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. "Hindi na kita hahayaang mawala pa muli," bulong ni Roderick habang nakayakap sa kanilang dalawa. Hinding-hindi na. Dinala ni Roderick sina Celestine at Xander sa isang rest house sa Tagaytay, isang lugar na lihim sa lahat, maging sa kanyang sariling mga tauhan. Ang malamig na simoy ng hangin at ang tanawin ng Bulkang Taal ay tila nagbibigay. Ang panandaliang kapayapaan sa kanilang mga pagod na puso. Pagkatapos mapatulog si Xander na bakas pa rin ang trauma sa muka, lumabas si Celestine sa veranda. Doon niya nakita si Roderick, nakatayo sa dilim at nakatingin sa malayo. Hawak nito ang kanyang braso na may benda dahil sa daplis ng bala kanina. "Dapat ay nagpapahinga ka na," mahinang saad ni Celestine. Lumapit siya, dala ang isang medkit na nakita niya sa kusina. Nilingon siya ni Roderick. May bahagyang ngiti sa mga labi. "Hindi ko kayang matulog, Celes. Pakiramdam ko, sa oras na ipikit ko ang mga mata ko, maglalaho na naman kayo." Umupo si Celestine sa tabi nito at sinimulang palitan ang benda ni Roderick. Sa bawat dampi ng kanyang kamay sa balat ng asawa, tila may kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan, isang pamilyar na kuryente na 5 taon niyang sinubukang patayin. "Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo noon?" tanong ni Celestine habang nakatuon ang pansin sa sugat nito. "Sana ay hindi tayo umabot sa ganito. Sana ay hindi lumaking walang ama si Xander." Bumuntong hininga si Roderick. "Natakot ako, Celes. Ang mga taong iyon, wala silang sinasanto. Inisip ko na kung kamumuhian mo ako, lalayo ka ng kusa. At sa paglayo mo, magiging ligtas ka. Pero nagkamali ako. Sa pagliligtas ko sa buhay mo, pinatay ko naman ang kaluluwa mo." Hinawakan ni Roderick ang baba ni Celestine at pilit itong pinatingin sa kanya. "Lahat ng tagumpay ko sa loob ng 5 taon, walang kwenta dahil wala ka sa tabi ko. I built an empire just to have the power to protect you when you come back." Nangilid ang luha sa mga mata ni Celestine. "Alarm mo bang muntik na akong sumuko? Noong ipinanganak ko si Xander sa isang maliit na ospital sa New York, pangalan mo ang tinatawag ko. Pero ang naaalala ko ay ang imahe niyo ni Isabella." "I'm so sorry, Celes. I'm so sorry," bulong ni Roderick habang idinidikit ang kanyang noo sa noo ni Celestine. "Bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi para maging asawa mo muli agad, kundi para maging ama kay Xander. Hayaan mong patunayan ko sa inyo na kaya ko kayong protektahan nang hindi na kailangang magsinungaling." Sa katahimikan ng gabi, unti-unting gumuho ang pader na itinayo ni Celestine. Hindi pa siya handang magpatawad ng buo. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niyang hindi na siya mag-isa. Ngunit sa kabila ng kanilang katahimikan, isang tawag ang natanggap ni Roderick mula sa kanyang tauhan sa Manila. "Sir, nahanap na namin ang kuta nila, pero may mas malalim pang plano ang kalaban. Hindi lang si Xander ang target nila, kundi ang buong Monteverde Arandia merger." Ang katahimikan sa Tagaytay ay napalitan ng isang seryosong pagpaplano. Sa ibabaw ng malaking mesa sa dining room,
Nakalatag ang mga blueprints ng kumpanya at ang mga profile ng mga taong nagtangkang kumidnap kay Xander. Hindi na ito ang tagpuan ng dalawang pusong nag-aaway. Ito na ang war room ng dalawang makapangyarihang CEO. Si Oscar de Gracia, turo ni Roderick sa litrato ng isang matandang lalaki. Ang dating business partner ni Papa na tinanggal ko dahil sa smuggling. Siya ang utak sa likod ng lahat ng ito. Ginamit niya si Isabela noon para makuha ang loob ko, pero hindi niya alam na si Isabela ay nagtatrabaho para sa akin. Tinitigan ni Celestine ang litrato. Ang puot na nararamdaman niya ay hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa takot na nakita niya sa mga mata ng kanyang anak. Gusto niyang sirain ang merger natin dahil alam niyang kapag nagsama ang Arandia at Monteverde, wala na siyang puwang sa industriya. He wants to bankrupt you and eliminate me. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, mariing sabi ni Roderick. Magpapadala ako ng mga tauhan sa kuta niya. No, putol ni Celestine. Ang kanyang tinig ay kasing talim ng labaha. We don't just attack him, Roderick. We destroy him legally and financially. Gusto kong makita siyang mawalan ng lahat, gaya ng tangka niyang pag-agaw sa lahat ng sa akin. Napatingin si Roderick kay Celestine. May halong paghanga ang kanyang mga mata. You really have changed, Celes. You're fiercer now. I had to be, Roderick, para mabuhay kami ng anak mo, sagot ni Celestine na may bahid ng pait ngunit may determinasyon. Gagamitin natin ang Arandia Global bilang pain. Magpapalabas tayo ng balita na nag-withdraw ako sa merger dahil sa takot. Lalabas si Oscar sa pinagtataguan niya para kunin ang shares na maiwan mo. Sa buong magdamag, nagtrabaho ang dalawa. Sa gitna ng pagtitipa sa laptop at pagtawag sa mga abogado, hindi naiwasan ang mga pagkakataong nagkakadampian ang kanilang mga balat. Bawat haplos ay tila nagpapaalala sa kanila ng nakaraang pag-ibig. Celes, tawag ni Roderick nang mapansin niyang pagod na ang asawa. After this is over, pagkatapos nating maipakulong si Oscar, can we try? Hindi para sa kumpanya, kundi para sa atin. Napatigil si Celestine. Tiningnan niya si Roderick, ang lalaking handang mamatay para sa kanila. Tapusin muna natin ito, Roderick. My heart is still healing, but I won't deny that Xander needs his father, and maybe the woman in me still needs the man who promised to stay on the other side of the line. Isang matipid na ngiti ang sumilay kay Roderick. Sapat na iyon. Sapat na ang pag-asang iyon para mas lalo niyang galingan ang pagprotekta sa kanila. Kinabukasan, inilunsad nila ang plano. Ang buong bansa ay nagulat sa balitang nagkakaroon ng lamat ang ugnayan ng Monteverde at Arandia. Isang paing hindi matatanggihan ng isang gutom na lobo gaya ni Oscar. Ang abandonadong warehouse sa gilid ng Pantalara ay nababalot ng amoy ng kalawang at dagat. Ito ang lugar kung saan ipinatawag ni Oscar de Gracia ang isang lihim na pagpupulong, kasama ang mga board members na naniwalang tinalikuran na ni Celestine si Roderick. Ngunit ang hindi alam ni Oscar, ang bawat galaw niya ay nakatutok sa ilalim ng mga lente ng Arandia Global Security. Akala mo ba ay ganoon kadaling talunin ang isang Monteverde? Isang boses ang umalingaw-ngaw. Mula sa itaas na bahagi ng warehouse, lumabas mula sa anino si Roderick. Hawak ang isang tablet na nagpapakita ng lahat ng illegal transactions ni Oscar. Sa kabilang dako naman, dahan-dahang pumasok si Celestine. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng awtoridad. The merger was never cancelled, Oscar, saad ni Celestine na may mapang-uyam ng ngiti. It was a trap, at ikaw ang kusang pumasok sa hawla. Nanginig sa galit si Oscar. Mga lapastangan, akala niyo ba ay matatalo niyo ako sa sarili kong maro? Sa isang hudyat, pinalibutan sila ng mga armadong tauhan ni Oscar. Kung hindi ko makukuha ang kumpanya, sisiguraduhin kong wala kayong babalikang pamilya. Ngunit bago pa makakilos ang mga tauhan ni Oscar, mabilis na kumilos si Roderick. Sa isang matinding twist, ang isa sa mga tauhan ni Oscar ay biglang tinutukan ang sarili nitong amo si Isabela.
It's over, Oscar, mariing sabi ni Isabella. The police are outside. Nakuha na namin ang lahat ng ebidensyang kailangan namin. Sa gitna ng kaguluhan, isang tauhan ni Oscar ang nagtangkang magpaputok ng baril patungo kay Celestine. Hindi nag-atubili si Roderick. Mabilis niyang hinarang ang kanyang katawan para protektahan ang asawa. Bang! Isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan. Napasigaw si Celestine habang dahan-dahang napaluhod si Roderick, hawak ang kanyang balikat kung saan tumama ang bala. Roderick! Mabilis na dinaluhan ni Celestine ang asawa. Ang kanyang kamay ay nabahiran ng dugo nito, ang dugong handang dumanak para lang sa kanyang kaligtasan. I told you, hirap na sabi ni Roderick, pilit pa ring ngumingiti sa kabila ng sakit. I'll go willingly, as long as you're safe. Huwag kang magsalita. Stay with me, Roderick. Please, hagulhol ni Celestine. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at pait na itinanim niya sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng naglaho. Ang tanging natira ay ang takot na mawala ang lalaking tunay niyang minamahal. Mabilis na nakapasok ang mga awtoridad at nadakip si Oscar at ang kanyang mga tauhan. Habang isinasakay si Roderick sa ambulansya, mahigpit nitong hinawakan ang kamay ni Celestine. Wife, bulong ni Roderick, is it always me on the other side of the line? Tumango si Celestine, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Always, Roderick, always you. Just stay alive for me and for Xander. 6 na buwan ang lumipas matapos ang madugong gabi sa pantalan. Ang sugat sa balikat ni Roderick ay nag-iwan ng peklat, ngunit ayon sa kanya, ito ang pinakapaborito niyang marka dahil ito ang nagpaalala sa kanya na sa wakas nagawa niya ring protektahan ang kanyang mundo. Sa isang pribadong hardin sa harap ng dagat, ang paligid ay pinalamutian ng mga puting rosas at baby's breath. Walang ingranding selebrasyon, walang mga business partners, tanging ang mga taong tunay na nagmamahalan lang ang naroon. Si Xander, na ngayon ay masigla at masaya, ay nakasuot ng maliit na tuksido habang daladala ang mga singsing. "Mommy, you look like a princess," bulong ni Xander habang inaayos ang laylayan ng puting gown ni Celestine. Ngumiti si Celestine, ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa mga hiyas, kundi dahil sa kapayapaang nararamdaman niya. Sa harap ng altar, naghihintay si Roderick. Nang magtagpo ang kanilang mga tingin, tila bumalik sila sa panahong mga bata pa silang nangangarap bago pa dumating ang sakit at mga lihim, nang magsimula ang palitan ng mga panata. Hinawakan ni Roderick ang mga kamay ni Celestine. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng emosyon. "Celestine, binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon sa kabila ng lahat ng TNG pagkakamali ko. I promised to protect you by leaving, but I learned that the greatest protection I can give is to stay. Hinding-hindi ko nahahayaang may pader na mamagitan sa atin. From this day on, my life, my empire, and my heart are all yours." Huminga ng malalim si Celestine. Pinipigilan ang luha ng kagalakan. "Roderick, itinago ko ang sarili ko sa galit dahil natatakot akong muling masaktan. Pero sa bawat sakripisyo mo, ipinakita mo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa saya, kundi sa pagtayo sa tabi ng isa't isa sa gitna ng bagyo. Pinapatawad na kita at buong puso kitang tinatanggap muli." "I love you, wife," bulong ni Roderick bago iginawad ang isang matamis na halik na hudyat ng kanilang bagong simula. Matapos ang seremonya, habang naglalaro si Xander sa buhanginan, naupo ang mag-asawa sa isang bench habang pinapanood ang paglubog ng araw. Kinuha ni Roderick ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Celestine kahit nasa tabi lang niya ito. Nagtaka si Celestine pero sinagot niya ang tawag. "Hello?" Ngumiti si Roderick habang nakatingin sa malayo. "If I had to go through it again, I'll go willingly. Pipiliin ko pa ring daanan ang lahat ng sakit, lahat ng hirap, at lahat ng pagkakataong muntik na tayong sumuko dahil alam kong sa dulo, ikaw pa rin ang naghihintay. It's always you on the other side of the line, wife."
Isinandal ni Celestine ang kanyang ulo sa balikat ni Roderick. Sa edad na 25, nawasak ang kanyang pangarap. Ngunit sa paglipas ng panahon, nabuo muli ito mas matatag, mas malalim at mas totoo. Wala nang lihim, wala nang takot. Tanging sila na lang, kasama ang kanilang anak, sa ilalim ng langit na saksi sa kanilang walang hanggang pag-ibig. Ang bagong bukas. Isang taon ang mabilis na lumipas matapos ang kanilang muling pagpapakasal. Sa loob ng opisina ng pinagsamang kumpanya, ang Monteverde Arandia Group, hindi na tensyon ang namamayani, kundi pagtutulungan. Ang dating Ice King na si Roderick ay kilala na ngayon sa pagiging isang mapagmahal na ama na hindi nakakaligtaang sunduin ang kanyang anak sa eskwelahan. Si Celestine, sa kabilang banda, ay nanatiling reyna ng korporasyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay wala na ang lamig ng New York. Puno na ito ng init ng isang masayang tahanan. Sa kanilang bahay, may isang dingding na nakalaan para sa mga litrato. Ang unang araw ni Sander sa eskwelahan, ang kanilang mga bakasyon, at ang isang litratong kuha sa harap ng dagat kung saan sila muling nangako sa isa't isa. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Sander, naglalakad ang mag-asawa sa kanilang garden. Minsan, iniisip ko kung hindi ba tayo nagkahiwalay. Magiging ganito kaya tayo katatag? Tanong ni Celestine habang nakasandal sa dibdib ni Roderick. Hinalikan ni Roderick ang kanyang noo. Ang bawat lamat sa ating nakaraan ang nagsilbing pundasyon para sa mas matibay na kasalukuyan, Celes. Hindi natin mababago ang kahapon, pero hawak natin ang panulat para sa susunod na mga kabanata ng buhay natin. Habang pinagmamasdan nila ang mga bituin, alam nilang wala nang kailangang itago. Ang bawat tawag, ang bawat mensahe, at ang bawat bulong ay may iisang patutunguhan ang puso ng isa't isa. Ang kwento ni na Roderick at Celestine ay nag-iiwan ng mahahalagang aral para sa mga mambabasa. Ang komunikasyon ay mas mabisa kaysa sakripisyo ng mag-isa. Akala ni Roderick ay inililigtas niya si Celestine sa pamamagitan ng paglayo at pagsisinungaling. Ngunit ang lihim na proteksyon ay nauwi sa 5 taong pait at pangungulila. Itinuturo nito na sa isang relasyon, ang